Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas silang muli na mag-iikasyam na umaga at nakakita siya na iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-12 ng tanghali at nang mag-13 ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 na ng hapon, siya'y lumabas uli. Nakakita pa na ibang wala ring ginagawa. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito ng buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Wika nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo, gumawa kayo sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula na mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila'y tatanggap ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din na 1 denaryo. Pagkatapos nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. At sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po niya pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan na nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan na gawin ko ang maibigan ko sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon, magandang unawain sa konteksto at kaugnay ng mga ilang linggo na po nating pinagnanilayan. Ang pag-ibig. Kung babalikan po natin 2 weeks ago, yung fraternal correction. Tapos last week, ilang beses niyo bang patatawarin yung isang paulit-ulit na nagkakasala? At pagbabalikan natin yon, doon sa nauna, sa fraternal correction, sasabihin doon, anong aral sa atin? Love is patient. Di po ba? Kaya magtsatsaga ka. Yun doon sa last week, sabihin natin, love is forgiving. Continuously forgiving. Lagi kang nagpapatawad. At ngayon, inaaral sa atin ng Panginoon, panibagong katangian. Love is not just patient, love is not just forgiving, love is generous and grateful. Yun po yung dalawang bagay siguro na magandang tandaan natin. Na tayo ay nagmamahal kung tayo ay matyaga. Yan ang unang-unang babanggitin ni St. Paul sa letter sa Corinthians. Pag binasa niyo po yung first letter ni St. Paul sa 13th chapter ng Corinthians, sa lahat ng description ng pag-ibig, ang unang-unang sasabihin ni St. Paul, love is patient.
Tapos yung pangalawa, sasabihin natin, love is kind. Kaya love is forgiving. Kung talagang magandang loob ka, magpapatawad ka at matyaga ka sa pagpapatawad na yon. At ngayon dinadagdag, hindi lamang tayo matyaga, hindi lamang tayo mapagpatawad, tayo tunay na nagmamahal kung tayo ay nagpapasalamat at magandang loob sa kapwa. Grateful and generous. Sabihin nga po natin, grateful and generous. Ngayon sa Ebanghelyo, inaaralan sa atin ng Panginoon, ano yung pipigil sa atin para maging generous and grateful? Dito sa Ebanghelyo, kinuwento sa atin paanong isang may-ari ng ubasan nagbigay ng parehong upa sa mga tao na nagtrabaho na iba't ibang oras. Pag-iisipin po natin, talaga namang parang mahirap isipin. Paano ba yun? Nagtrabaho ka maghapon, bibigyan ka sang denaryo, tapos eto nagtrabaho ng isang oras, bibigyan din ng isang denaryo. Sa ordinaryong tingin, sasabihin ka agad, hindi patas yun. Bakit? Nagtrabaho ka ng buo tapos ito nagtrabaho lang ng katiting. Pero sabi nga ng Panginoon, sa unang pagbasa, dapat magbago kayo ng maling isipan. Kasi ang kaisipan ng Diyos, higit kaysa sa kaisipan natin. Nag-aaral po kami, sabi sa amin noon, law is the minimum demand of justice. Kaya po merong batas para tiyakin na merong katarungan. At pag tinignan natin, parang hindi yata patas at makatarungan yun. Bigyan mo ng sahod na buo, samantalang katiting lang yung tinrabaho. Pero dito, ano sabi ng Panginoon? Wala ba akong karapatan? O naiinggit ka dahil sa aking kabutihan? Pag inisip po natin, nandaya nga ba yung may-ari ng ubasan na nagbigay siya ng parehong sahod doon sa tao na nagtrabaho ng higit at katiting? Hindi po. Sabi nga niya doon sa isang tao, kaibigan. Kahit alam niya na nagmumukmuk at nagsasalita, pwede sabihin, mga walang kwenta kayo, binigyan na nga kayo ng trabaho. Binigyan ko pa kayo ng sapat na sweldo, tapos magmumukmuk ka. Hindi ba nagkasundo tayo na isang denaryo? Ay, yung isang denaryo ng panahon ng Panginoon, yun po yung sahod na kailangan mo para mabuhay mo yung mag-anak mo. Kaya sabi niya, hindi kita dinadaya. Dahil nagkasundo tayo. Pero ano po yung naramdaman ng tao na bakit nagmumukmuk siya? Maghapon po kaming nagpagal sa nakapapasong init ng araw. Sarap naman ng buhay nung nagtrabaho na yun na alas 5. Tumayo-tayo lang sa oras, kompleto sahod. Ano po yung sisira? Inggit. Pananaghili. Pagiging matuos. Kung isipin nga po, dapat mas matuwa sila. Bakit? Kasi alas 6 pa lang, alam nila meron silang iuuwi na maipapakain nila sa pamilya nila. Dahil ng panahon ng Panginoon, wala naman mga labor union at mga labor organization o agency. Kung magtatrabaho ka para sa iba, pupunta ka sa plaza at aantayin mo kung meron taong pupunta doon na nangangailangan na magtatrabaho sa bukid. Sa dami ng mga tao maaaring gustong magkaroon ng trabaho, nung dumating yung may-ari ng ubasan, lahat nung nakita niya doon, nandun. Tinawag niya. Pagkaraan, nung dinala niya sa bukid, sige, gawin niya yan. Siguro, napakayaman talaga niya. Kaya, pagbalik niya, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, sige, magtrabaho kayo. Pero yung mga tao na sumunod na oras, wala naman silang kasunduan. Nasabi lang niya, sige, magtrabaho kayo. Kung tayo man yung magtatrabaho, aasahan mo ba na bibigyan ka ng higit? Yung tao na mainggitin na yan, sasabihin niya, ganyan naman pala. Di bukas, babalik na lang ako alas 5.
para sana all, pare-pareho kami alas 5 magtatrabaho. Doon makita natin, ang laki na nawawala. Bakit? Kasi yung inggit, hindi mo na-appreciate, hindi ka nakapagpasalamat. Tapos yung tao na gumawa sa'yo ng kabutihan, hindi mo pa nakita. Tapos, hindi mo rin nakita yung kabutihan sa yung kapwa. O sige, sabihin natin, sarap ng buhay na nagtrabaho ng alas 5. Isang oras lang naligtas. Pero paano kung ikaw yung nasa lugar ng tao na yun? Alas 5 na, wala pa nagbibigay sa'yo ng trabaho. Isang oras na lang, uuwi ka, nga. Wala ka iuuwi. Anong mararamdaman mo? Hindi ba punong-puno ka ng pagpapasalamat? Napakabuti ng tao na ito. Anong gagawin mo? Bukas maghihintay uli ako na alas 5. Luko-luko ka. Ikaw yung tao na mainggitin, mapagsamantala. Kasi kung nakita mo yung kabutihan ng may-ari ng ubasan, ano sasabihin mo? Bukas, aabangan ko siya maagang-maaga pa lang. At dahil nandun yung kagandahang loob sa iyo, anong gagawain mo? Siguro hindi ka lang magtatrabaho hanggang alas 6. Baka mag-overtime ka pa. Dahil sa pagmamahal. Ang mga Pilipino, mahal na mahal ng maraming mga dayuhan pag nagtatrabaho po sila sa ibang bansa. At isang kwento lagi yan. Maging domestic helper, maging nurse, maging guro, o anumang propesyon, ramdam yung pananampalataya ng Pilipino dahil sa kanyang pag-ibig. Kinukwento, halimbawa, pag kami mga caregivers, gustong-gusto nila yung caregiver o yung nurse Pilipino. Kasi ang kwento nila, pag daw ibang lahi, sasabihin, my shift ends in an hour. I will endorse you to the next nurse. Pero yung Pilipino, pag kahit alam niya lalampas sa oras, I don't mind. Anyway, it's the end of my shift. So dun makita niyo po, pag yung tao puno ng pagmamahal, hindi niya sasabihin, isang oras na lang, ibitin niya, alanganin, kaya yun na lang susunod yung gagawa. Siya hindi. Dahil siya nagmamahal, sasabihin niya, okay lang, kahit lumampas sa oras, total, patapos naman na, pauwi na din naman ako. Kaya gagawain ko pa rin. Kaya yun po yung pag-ingatan natin. Kung merong sisira ng disposition natin, kung merong aagaw sa atin para tayo maging nagpapasalamat, kung merong aagaw sa atin na hindi tayo masyahan sa kabutihan na dadanasin ng iba, yun po yung inggit. Yun po yung pagiging matuusin. At hindi tayo makukontento. Dahil kung tayo mainggitin, kung tayo matuos, mamamatay tayo sa inggit. Bakit? Kasi di ba totoo naman, the grass is greener always on the other side of the fence. Mapapagod ka lang. Kaya nga po, sa unang pagbasa, sabi ng Panginoon, sabi po ni Propeta Isaias, hanapin ng Panginoon, seek the Lord. At pag hinanap natin ng Panginoon, at makikita natin siya, pero makikita natin siya kung babaguhin natin yung ating sarili. Kung kikilalanin natin yung kagandahang loob ng Panginoong Diyos, na masaya tayo, hindi dahil pare-pareho tayong nagsamantala, alas 5 tayo nagtrabaho. Masaya tayo dahil kahit ito alas 5 na nagtrabaho, binigyan ng buo. Meron siyang buo na maiuwi sa kanyang mag-anak. At ginawa yun ng Panginoon dahil siya nagmamahal. Kaya natutuwa tayo sa kabutihan na dinaranas din ng iba. At hindi tayo naiinggit. Hindi tayo yung sa katarungan lang na, yan masama, parusahan yan. O yan mabuti, dapat gantimpalaan yan. Ang sinasabi ng Panginoon, higit pa dun. If law is the minimum demand of love and of justice, justice is the minimum demand of love. And love is the perfection of justice.
Yun ang napakalaking kabalintunaan pagdating sa Panginoong Diyos. Yung pag-ibig niya, higit. Kaya napakahalaga po, sa pagsusuko ng ating sarili sa Panginoon, kailangan nandun yung humility natin. Pinagpala tayo ng Diyos hindi dahil mabuti tayo at mahal tayo ng Panginoon. At hindi nangangahulugan na dahil tayo may problema o may sakit o nagdadaan sa pagsubok, swerte naman nung iba. Walang hiya na, sila pa yung maginhawa, sila pa yung makapangyarihan. Hindi. Huwag nating tanggalin sa ating sarili yung kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Bagkus makita natin, pare-pareho tayo ng biyaya sa Panginoon. Dahil pare-pareho tayong may buhay. At ang pinakamahalaga, yung araw na yan na binigay sa atin ng Panginoon, isulit natin sa pagpapasalamat at pagiging magandang loob. At doon natin masasabi na tunay na nagahari ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga po sa second reading si St. Paul, pag-iisipin natin, ito pong narinig nating sulat sa mga taga-Pilipos. Ito po yung nakakulong na si St. Paul. At alam niya na malapit na rin siyang mamatay dahil sinisintensyahan siya. Pero pag-iisipin natin, kung tayo nasa lugar ni San Pablo, tinalaga ko yung sarili ko sa Diyos. Ba't kailangan ko pagdanasan yung hirap na to? Tapos naiisip niya, kung mamamatay ako, tanggap niya. Okay din, bakit? Kasi mapapasapiling na ako ng Panginoon. Pero sa bandang uli, kung mabubuhay pa rin naman ako, tanggap din niya, okay lang. Bakit? Kasi meron pa rin siyang magagawang kabutihan. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, pagsikapan ninyong mabuhay ayon sa mabuting balita kay Kristo. Pag nandun yung kababaang loob po sa puso natin, makikilala natin yung kabutihang loob ng Diyos. Hindi tayo mananaghili, hindi tayo maiinggit. Ang kaligayahan natin hindi lamang tayo yung masaya, masaya din yung iba. At kung nandun na binigyan tayo ng Panginoon ng grasya o biyaya, ang kasiyahan natin, hindi yung magpasasa tayo doon. Kundi tayo maging daluyan ng pag-ibig na yon ng Panginoon sa ating kapwa. Love teaches us to be gracious and grateful. Yung kagandahang loob natin, yun yung bunga ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya kung papaanong sa Ebanghelyo, yung tao na yon yung may-ari na yon na sa katauhan ng Panginoon ay napakamagandang loob doon sa dumating ng alas 5, tayo din ganun din. Tingnan natin ating sarili sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Mabuti lang ba tayo sa mga mabuti sa atin? Anong ugali natin sa mga tao na nagkukulang sa atin? O paano natin tratuhin yung mga tao na marahil hindi naman makagaganti sa ating kabutihan? How are we gracious to others and grateful to the Lord? Tunay tayo nagpapasalamat at kumikilala sa kabutihan ng Panginoon kung nagiging magandang loob din tayo sa ating kapwa, katulad ng Diyos. Pag maririnig niyo po yung kwento ng mga tao na matulungin sa kapwa, lalong higit yung mga mapagbigay at mabuting loob, ang unang maririnig niyo sa kanila madalas, kababaang loob. Sabihin nila, yan naman biyaya ng Panginoon, binabalik ko lang. At pag kinuwento nila yung buhay nila, yung kagandahang loob na ginagawa nila, sasabihin nila, katiting lang yan. Dahil dinanas din namin ng araw yan. Ilang mga tao sasabihin, dinanas namin ito, pero ngayon, ang Diyos, sa Kanya mahiwagang paraan, nalampasan namin, binabalik ko lang. At yun po yung magandang makita natin. Dahil kapag wala yung generosity, wala yung graciousness sa atin, hindi pa tayo talaga lubos na nakatutulad sa pag-ibig ng Diyos. Pero hindi pa rin dahilan kung sakaling nagagawa natin yan para tayo magmalaki. Dahil anumang kagandahang loob, anumang pagiging mapagbigay, o mapaglaan ng pagmamahal o kabutihan,
ang gawain natin sa ating kapwa, alam natin, katiting lang yun kumpara sa napakalaking kagandahang loob at kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya pag nilayan po natin, ano nga bang konkretong mga hakbang? Kung nakikita natin ang Diyos, kung hinahanap natin ang Panginoong Diyos, hindi tayo magiging mapaghanap sa Kanya. Kung iibig tayo katulad ng Panginoon na magandang loob, matatagpuan natin ang Diyos. At di natin kailangang lumayo. Lagi nating matatagpuan yan sa ating kapwa. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano sinasabi ng Diyos tungkol dyan? At sigurado sasabihin ng Panginoon kung ano yung dapat mong gawin. How you can be grateful, how you can be gracious. At lahat ng yan nagagawain natin alang-alang sa pag-ibig. Yun ang kagandahang loob. Yun ang pagpapatawad. Yun ang pag-unawa. Yun ang pagbabahagi. Yun yung pagmamalasakit na hinihiling sa atin ng Panginoon. Dahil kung mayroong unang nakaranas ng kagandahang loob at pagkabutihan na yan ng Diyos, walang iba kundi tayo. At marapat lamang ibahagi natin sa araw-araw nating buhay